Isang bagay lang ang ninais ni Clarence, ang mabayaran ng utang na loob niya sa mga Argente. Sa tulong na ibinigay ng mga ito sa kanilang pamilya, sa pagpapaaral sa kanya at sa mismong pagturing sa kanya na parang tunay na kapamilya, lalo ng padre di pamilya ng mga Argente. Kahit hindi laging naroon ito, kapag nakakauwi ay hindi naman siya nito nakakaligtaang kausapin. Clarence, sa tingin mo magbabago pa ba si Sofia? Isang araw ay tanong nito. Pinuntahan siya nito sa garden habang nagbubunot siya ng damo. May dalang kape para sa kanilang dalawa. Kakauwi lamang nito galing sa business trip. Walang dalawang mga anak nito kaya siyang nakakausap nito palagi. Si Benedicto ay busy sa mga curricular activities ng mga ito. Kung wala sa painting class ay nasa library ito kasamang barkada. Si Sofia naman ay busy din sa acting class nito. Kahit hindi payagan ng ama ay sumigito sa pag-aartista. Tinanggal niya ang gloves na suot at kinuhang kape. Sa dati nilang inuupuan ay naupo sila. Isa yung malaking bato sa gitna ng garden na inaalagaan niya. Sa tingin ko naman tito, sagot niya. Salamat pala sa kape. Natawa ang Don sa kanya, tinapik siya nito sa likod. Alam mo bang ikaw lang ang taong pwede kong pagkatiwalaan para sa mga anak ko? Lalo na itong si Sofia na ubod ng tigas ng ulo. Gusto ko na lang talagang ipaasawa sa anak ng isa sa mga kasosyo ko para maging taong bahay na lamang. Medyo nagpanik si Clarence sa narinig, natapon pa nga niyang kape sa kanyang damit. Agad nang bumaling sa kanya ang Don. Pero hindi ko pwedeng gawin yon. Nabunutan siya ng tinik. Akala niya seryoso na ang Don. Ayaw ko siyang magaya sa kanyang ina. Ani ang biglang naging malungkot. Alam niyang sitwasyon ng mga to, kaya siguro nasasabi ng Don sa kanyang problema dahil mapagkakatiwalaan siya. Alam niya lahat pero di ko mambibig niya. Wala siyang karapatang panghimasukan ng anumang problema sa pamilya ng mga to. Pinagtataka lamang niya dahil mapagmahal naman ang Don at maalaga. Kapag may oras talaga ito ay sa pamilyang focus nito. Kaya hindi rin maintindihan kung bakit nagkakaganoon si Mrs. Argente. Halata din naman kung gaano kamahal ng Don ang asawa. Musta ang pag-aaral? Muling nagsalita ito. This time tungkol sa kanya ng tanong. Nilihis na nitong muli ang mga rant sa sariling pamilya. Okay naman tito. Mahirap pero kinakaya. Natawa to ng mahina. Malapit ka nang magtapos. Kayo ni Benedicto. Napangiti siya. Pareho sila ng course ni Benedicto. Pero magkaibang paaralan sila pumapasok. Iisa lang naman kasi ang dahilan niya. Dumaan ang katahimikan sa kanila ng Don. Ang tanging maririnig sa kanilang paligid ay mga huni ng ibon at ang hangin na nilalaro ang mga dahon ng puno at syempre ang panakanilang paghihigop sa kanilang mga kape. Natapos nilang pagkakape na hindi na muling nag-usap, ganun naman silang dalawa. Pero nagkakaintindihan sila sa bawat buntong hininga na pinapakawalan nila. O siya, maiwan na kita Clarence. Inistorbo ko ng trabaho mo, aniya bago ilahad ang kamay. At ubili niyang ibinigay ang tasang hawak. Napakamot siya ng ulo ng tumawa to. Nahihiya ka na naman. This is nothing compared to what you are doing with this family of mine. Nakatawang eka nito. Muli ay tinapik siya sa kanyang balikat bago tumalikod at iniwanan siya. Maagang nawalang mga magulang niya kaya ang Don ang tila naging ama sa kanya. Madalang man niyang makita ito hindi nakabawas yon sa paghanga niya sa Don. Pinagpatuloy niyang trabaho. Pagkatapos kasi nun ay uuwi na siya sa boarding niya. Dahil Lunes na kinabukasan. Tumitira siya malapit sa school dahil malayo yon. Mas makakasave kasi siya ng oras at pera kapag nag-boarding house siya. Gaya ng dati may mga pasalubong siyang daladala ng galing sa Don. Hindi talaga siya nito nakalimutan. Hoy Clarence, ang aga mo bati sa kanya ng ka-boardmate niya na si Victor. May daladala itong tabo at timba na pinagtaka niya. Napansin itong tingin niya sa mga hawak nito. Sa poso ako maliligo. Ang babagal na sinusundan ko. May trabaho pa naman ako. Aniya. May backup na poso sa likod ng boarding house nila sakaling mawalan sila ng tubig sa loob. O siya, aalis na ako. Aniya nitong tinanguhan niya. Siya man ay kailangan na magbihes. Butit naligo siya sa mansyon bago umuwi. Daw pinagpapawisan siya ay okay pa naman ang amoy niya. Naglagay na lamang siya ng konting pabango bago muling lumabas. Sinigurado niya rin na presentable ang kanyang itsura kahit na magtatrabaho din lang naman siya. Hindi alam sa kanila na nagtatrabaho pa siya ng isa. Hindi niya kailangan yun pero may dahilan siya. Clarence, pakikuha ang basura sa shop, utos ng isang babae.
Kilala itong direktor ng mga movies at teleserye. Janitor siya sa gusaling pag-aari nito at doon din nag-acting workshop si Sofia kasama pa ng ibang mga nagsisimula pa lamang sa showbiz. Nang pumasok siya sa loob ay binati siya ng mga naroon, except sa isa na nakasimangot na sinusundan siya ng tingin. Ramdam niyang matalim na titig nito. Kinuha niyang mga basura na ginamit na props sa pag-acting ng mga to. Karamihan doon ay mga tissue. Inignoran niyang mabigat na mga titig ni Sofia. Trabaho lang, walang personalan, eka nga niya. But of course, may personal siyang agenda. Hoy Sofia, nakasimangot ka na naman. Sita ni Annie sa katabi niya. Ikaw lang ang nakasimangot kapag nakikita si Clarence. Don't tell me, hindi ka nagwagwapuhan sa kanya. Ala nilisik niyang mga matay bumaling kay Annie. Gwapo? San banda? Sarkastikong saad niya. Inisan ng mamayani sa kanyang sistema. Alam niyang sinusundan siya ni Clarence. At sigurado siyang utos yun ng kanyang ama. Naiinis siya dahil bukod sa sunod-sunuran ng lalaki sa kanyang ama, ay nagugulo nitong acting workshop niya. Paano kapag naroon to, ay ito nang bukang bibig ng ibang mga babaeng kasama? Maging ang direktor nila interesado kay Clarence na tinatanggihan naman lagi nito. Nakasimangot siyang naupo. Nakamasid pa rin siya kay Clarence. Ni minsan hindi niya binalingan ng tingin. Hanggang sa matapos nga ito sa pagkuha ng mga basura. At lumabas hindi siya tinapunan ng tingin. Ni isang beses ay wala talaga. Ngunit sa pag-uwi niya ay alam niyang nakasunod to sa kanya na parang anino. Hinihintay din siya nitong matapos sa workshop at lihim na sinusubaybayan. Hanggang sa marating niyang kanyang kondo. Ganun palagi ito't nakasanayan na lamang niya. Hindi din naman niya mapigilan ito dahil sumusunod lang ito sa utos. Pagod siyang sumalampak sa kanyang sofa. Nakakapagod ang workshop at nakakadrain ng emosyon. Wala na nga siyang ganang gumimik kasamang mga kaibigan. Ginusto naman niya yon at seryoso siya sa tatahaking landas. Magiging sikat siyang artista. Sa sariling pangalan na walang tulong ng ama. I will be the future star, yung pinakamakinang. Anas niya bago ipinikit ang mga mata. May ngiti ang mga labi niyan tuluyan siyang gupuin ng pagod. Ma, kumurap-kurap ang mga mata ni Sofia. Baka namamalikmata lamang siya. Kinusot na niya ang mga yon, pero hindi dinadayang nakikita ang kanyang mama ngayon. Nasa loob ito ng sasakyan at may kasamang lalaki. Tumatawang ina't parang nilalambing pang lalaking kasama. Naglakad siya para sundan to. Kasalukuyang red light. Kaya natigil ang mga to sa mismong harapan ng kinatatayuan niyang cafe. Ma! Tawag na dito pero hindi siya narinig. Hanggang sa muling nag-go signal ang traffic light. Gusto niyang sundan ng ina pero nawala kagad ang sasakyan. Hindi niya alam kung saan lumiko ito. Isa pa naglalakad lamang siya sa oras na yon. Sofia, bakit bigla kang tumakbo? Tanong ni Annie na siyang kikitain niya sana sa cafe. Nilabas siya nito dahil napatakbo siya nang makitang ina. Napatingin siya sa loob ng cafe. Nag-set up ito ng double date at kumakaway ang dalawang lalaki sa pinanggalingan nitong mesa. Halika na. Kanina ka pa namin hinihintay. Yakag nito. Muli siyang napatingin sa kalsada. Binabagabag siya nang nakita. Kinuha niyang kamay ng kaibigan. I'm sorry Annie, I need to go. Ha? Wait! Tinalikuran niyang kaibigan at mabilis sa pumara ng taxi. Buti na lang at kagad na may tumigil kaya sumakay siya. Sa loob ng sasakyan itinawagan niya kagad ang ina. What is it? Iritado kagad ang boses ng kanyang ina. Nagpapasalamat pa rin naman siya dahil sinagot nito yon at hindi binaliwala. Where are you? Nanginig pang boses niya nang magtanong. Why? Pero hindi sasagutin siya ay nagtanong din ito na parang hindi importanteng malaman pa niya. Napahilot siya sa kanyang sentido. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Sino kasama mo? Hindi siya nagpatinag. Hindi niya alam kung bakit nasa labas ang ina sa ganung oras. Gabi na, 8:00 to be exact. Naroon ang papa niya ngayon sa bahay panigurado. Pero heto to, nasa sakyan ng isang lalaking hindi niya kilala. Anong pinagtatanong mo, Sofia? Ibababa ako ng tawag. I'm busy. Busy saan? Hindi siya ulit nagpatinag dito. Bago pa siya mababaan, ay naitanong niya na. Lumakas din ang boses niya. Anong tono yan, Sofia? Kung saan man ako busy, labas ka na doon. Bye! Kumigpit ang hawak niya sa kanyang telepono nang mawala ng ina sa kabilang linya. Ramdam niyang umiiwas to sa usapan. May tinatago to at yun ang hindi niya matanggap.
Mabilis siyang nagpahatid sa mansyon. Ayaw sana niyang umuwi doon pero gusto niyang makausap ang ama. Pagkatapos magbayad sa driver ng taxi, lakad-takbong ginawa niya para makarating kaagad sa bahay. Sa salay naroon sila Papa Val at Nana na naglalaro ng board games. Sofia, want to join us? Yaya na mga to. Pinilit niyang ngumiti. Where is Papa, Nana? Medyo may pagtataka na rumistro sa mukha ng matanda. Nasa opisina niya, apo. Bakit, may problema ba? Umiling siyang nakangiti. Gusto niyang itago sa matandang bumabagabag sa kanyang sistema. May gusto lang po akong tanungin kay Papa. Ani ang mabilis na pumanhik sa opisina ng ama. Kumatok siya ng ilang beses bago buksan ang pinto. Sofia, himalat dinalaw mong iyong papa. Napalabi siyang lumapit dito. Tumayo ito't kagad siyang niyakap. My princess, what brought you here? Aniya sa malambot na boses. Hindi siya umiwalay sa pagkakayakap sa ama kahit na marami silang di pagkakaunawaan. Nitong mga nakaraan hindi niya may tatangging papa's girl siya. Pa, where is mom? Mula sa pagkakayakap ay tanong niya. Gumalaw ang mga labi niya nang maramdaman ng tila pagka-estatwa ng ama. Maging ang paghinga nito ay nagbago. She's in our room, kasinungalingan. At ramdam niyang sinadya nitong magsinungaling. Halata sa pagbabago ng kilos ng katawan nito't paghinga. Are you and mama okay? Nilayo siya ng ama mula sa pagkakayakap. Kunot ang noon itong tumingin sa kanya. Of course. Is there a problem, princess? Tanong nito nang bumalik sa inupuan kanina. Nagkunwaring busy sa ginagawa. Naipinid ni Sofia ang mga labi. Napatitig ng mariin sa ama. Hindi na siya nito nagawang tingalain pa. Wala, Aniya. Tumalikod, napuno ng iritasyon ng kanyang sistema. Pinagtatakpan ng ama niya, ang ina. And yet, hindi niya masabi harap-harapan na nakita niya ito. Akma niya nang pipihitin ng siradura na magsalitang muli ang kanyang ama. Stay for dinner. Darating na si Benedicto. Nandito ka na rin naman, magsabay-sabay naman tayong kumain. Para buong pamilya naman tayo magsasabay-sabay. Aniya nito. Ayaw niya sana. Gusto niya nang umuwi sa sariling kondo. Okay, Aniya. Buo nga ba? Sa isip niya. Sige lang, doon niya mahuli ang kasinungalingan ng ama. She stayed. Nakipaglaro siya kila Papa Val at Nana habang hinihintay ang hapunan. Pero mas hinihintay niya ang pagdating ng ina. Oh, Sofia! Napairap siya sa pagdating ni Benedicto. Parang gulat na gulat itong makita siya. Ilang minuto pa lang naman na nakakalipas simula nang dumating ito. Mag-aalas 9 na rin ng gabi. Ganon sila ka-late maghapunan? What? Singhal niya dito nang lumapit. Agad naman siya nitong inakbayan. Akbay na may halong sakal. Wala, na-miss lang kita. Eka nito. Umirap siya dito. Tinapik ang kamay nitong nakasakal sa kanya. Stop! Hindi ako makahinga! Natatawang binitiwan siya ng kapatid. Bumati muna ito kila Nana at Papa Val pagkatapos. Ligo lang ako, aniya saka pumanik. Nagpatuloy sila sa paglalaro hanggang sa dumating ang hapunan. Gustong matawa ni Sofia dahil walang inatang sinasabi ng ama na buong pamilya. Nakakain na hindi naman nasunod. Akala ko ba buo? Nasaan si mama? Sarkastiko niyang saad. Nasa kwarto ba? Napaubo ang kanyang ama. Sila Nana at Papa Val ay nagkatinginan ng makahulugan. Nagtataka naman si Benedicto. I'm here. Why? Sumulpot ang kanyang ina, may mga dalang bag na tila kagagaling lamang sa shopping. Tinawag ito kagad ang katulong at inutusan. Pakidala sa kwarto namin. Mariing nakatitig si Sofia sa ina. Humalik ito sa kanilang papa. Bumati sa mga in-laws. Naging mabait na tupa. I bought the Taiwan for your business trip. Malambing na eka nito sa kanilang papa. Kumimas pa ito sa braso ng ama. Ang ama naman nila'y nakangiting nakabaling sa asawa. Puno ng pagmamahal ang mga titig nito. Oh, thank you, Han. That is why you're out? Eka ng ama na tila sa kanya sinasabi yon. Napaismid siyang hinarap ang kanyang pagkain. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa kubyertos. They are acting. Halata niya yon. Sa dami ng workshop na na-attendan niya, ay kaya niya nang basahin ng ilang mga kilos na mga tao. May problema na ayaw sabihin ng mga to. Tahimik silang kumain. Ang inay nakihalubilos sa kanila pero hindi kumain dahil busog daw ito. Of course, kung saan man ito pumunta ay siguradong binusog to ng kasama. Sofia, in my office. Ika ng ama nang patapos na silang kumain. Gusto sana niyang umalis kaagad pero pinagbigyan niya ito. What's this? Tanong niya nang may ibinigay itong susi. A car key.
I know, pero bakit mo binibigay sa akin to pa? Hinirap siya ng ama. Can you just thank you, Sofia? You need a car. I'll buy my own pa. Hindi porket kaya mo ibigay pribilehiyo namin dahil anak mo kami, ay kukunin ko. Sofia, hindi madaling pagiging artista. Ayaw ko sumasakay ka sa mga taxi o sa mga sasakyan ng iba. Hindi mo alam ang likaw ng isipan ng ibang mga tao. Still na no pa. Pagmamatigas niya. Tumalikod siya, naiintindihan naman niya ito pero nagmatigas pa rin siya. Ganoon sila pinalaki nila Nana at Papa Val. Hindi nila pwedeng abusuhin ng perang meron sila. Oo, kaya nilang mamuhay kahit hindi nagtatrabaho. Pero nauubos ang pera. Nawawalang kayamanan. Gusto niyang may sariling ipon mula sa pinaghirapan. Paalis na sana siya na may maalala. Agad siyang bumaling sa ama. By the way, please huwag mo nang utusan si Clarence sa sundan-sundan ako. Kaya ko sarili ko pa. I don't need him to guard me. Ay, hindi niya pinatapos ang ama sa pagsasalita. Agad niya itong iniwanan. Gusto na lang niyang umuwi sa sariling kondo. Isang katok, 2, 3. Sunod-sunod yon na siyang gumising kay Clarence. Tinignan niyang orasan. 11:00 ng gabi, kakakuha lamang niya ng kanyang tulog pero heheto, may gumagambala muli sa kanya. Maaga pa naman ang pasok niya kinabukasan. May inis sa mukha na bumangon siya. Wala siyang suot na pang-itaas na damit dahil may init sa loob ng kwarto niya. Wala rin naman siyang pakialam dahil istorbong taong naroon sa labas ng kanyang kwarto. Bukas magrereklamo na talaga siya sa landlady nila dahil sa mga nakakapasok sa boarding house. Kahit 10 oras na ng gabi. Wala kasing curfew time doon dahil nga hindi lang naman estudyante ang mga nagsisipag-boarding. Ang ilan din ay mga nagtatrabaho ng gabi. Sunod-sunod pang katok na ginagawa ng nasa labas. Sa tingin niya yung lasing na taong naroon. Nangyari na rin kasi minsan yun sa kanya. Maling kwartong kinakatok ng lasing na dalaga sa kaharap niya lang na kwarto. Pwede bang tumigil ka? Panira ka ng tulog. Asik niya na binuksan ang pinto. Pero ang galit ay kagad na napalitan ng pagtataka at gulat. Clarence, sorry. May gusto lang makausap ka eh. May nagsalita mula sa likod ng babaeng bisita. Nang silipin niya yun ay si Elmo yun. Hinahanap ka nitong magandang dalaga. Sinenyasan niya si Elmo na umalis na. Nakangisi ito sa kanya nang kumaway at umalis. Napatikim siya. Nawala biglang antok niya kasabay ng kaba sa kanyang dibdib. Kaya naman niyang itagong nararamdaman. Sofia, ano ginagawa mo dito? Nautal pa niyang tanong. Hindi rin niya alam kung papapasukin ng babae sa loob ng kwarto niya o hindi. Pero na may magsipaglabasan sa mga kwarto nila'y kaganyang nahilang babae sa loob. Hindi ka dapat pumunta dito, aniya sa babae ng maisarang pinto. Kahit hindi pa ito totally na-introduce as a new artist ay siguradong makikilala pa rin ito kapag nagkataon. Pansinin ang ganda ni Sofia, madaling makilala ng kung sino. Uy, ikaw lang ba may ganang sumunod-sunod sa akin? Tanong nito na kinuhang upuan sa study table niya at naupo. Pinagala pa nitong mga mata sa loob ng kanyang maliit na kwarto. What's this? Kalahati lang ito ng kwarto mo sa mansyon na. Eka nitong pinaypayan ng sarili. Mukhang naiinitan. Pasimple niyang kinuhang kanyang damit at sinuot. Nang harapin niyang muli si Sofia ay nakataas ang kilay nito. Nainitan ka hindi ba? You don't need to put your shirt on. Sanay na ako makita kang hubad. Ani ang may ngisi sa mga labi. Nagsalubong ang mga kilay niya. Hubad-baro lang naman siya sa tuwing nag-garden siya. Ibig bang sabihin ay nakamasid to sa kanya? Never mind what I said. Nandito ako sa ibang bagay. Ani nang mapansin ang kakaibang titig niya. Kinuha niyang electric fan at tinutok yon sa babae. Napansin niyang pinagpawisan nito kaagad sa maliit niyang silid. Sanay ito sa aircon kaya hindi na siya magtataka pa. What is it? Tanong niyang naupo sa kama niya. Wala nang ibang upuan doon kung hindi ang inuupuan na lamang ng babae. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Clarence. Mata nitong tumitig sa kanya. Close kayo ni Papa, hindi ba? May napapansin ka ba sa kanila ni Mama? Lalong nangunot ang noo ni Clarence. Wala, agad niyang sagot. Are you sure? Wala ka nakikitang kakaiba? Nagtaka na si Clarence kung anong pinanggalingan ng mga tanong na yon ni Sofia at nagawa pa siyang puntahan kahit na gabi na. Kung meron man, hindi ba dapat ay silang gumawa ng solusyon? It's their problem. At anak kami nang may pakialam. Tumayo si Clarence. Pinuntahan niyang kinuupaan ni Sofia. Pinapatanong niyang kamay sa mesa at dinungaw to. Nagawa niyang ilapit ang sarili dito.
Then tell me, may nakikita ka bang problema sa kanila? Kumurap-kurap ito, hindi inasahan ang ginawa niya. Naasiwa to sa pagkakalapit nila kaya naman tinulak siya palayo. May multo ng ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Tumalikod siya dito at kinuha ang jacket niya na nakasabit sa likod ng pinto. Tara, ihatid na kita sa kondo mo, Aniya. Hinintay niya itong tumayo. Nang tumayo to'y binuksan niyang pinto. Padaragtong naglakad pa alis sa kwarto niya. No need, kaya ko. Aniya nang nasa gate na sila ng boarding house. Pumara kagad to ng taxi nang dumaan. Pumasok to doon pero hindi niya pinakinggan. Sa tabi ng driver ay umpo siya. Siya na rin ang nagbayad at sinabing address ng babae. Umismi dito at inirapan siya sabay pinag-cross sa mga kamay sa dibdib. Kung tutuusin, ay malapit lang ang building nito sa boarding house niya. Pwedeng lakarin pero dahil nga prinsesa to ng mga agyente, ay hindi niya magagawang gawin yon. Siya na lang ang maglalakad pa uwi kapag naihatid niya na ito. Mabilis itong umibis mula sa taxi nang nasa harapan na sila ng gusali. Napabuntong hininga na lamang siya sa inasal nito. May lover's quarrel? Tanong ng driver na nakangiti. Ngumiti din siya sabay baba na. Hindi na rin niya kinuhang sukli mula dito. Maglalakad na siyang pauwi nang tumunog ang cellphone niya. Napalingon siya sa gusali. Nakatayo si Sofia sa entrance. Mukhang bumalik to. Nagtipa siya para i-text to pabalik. Maikling reply niya. Batid niyang hindi to titigil hanggat walang napapatunayan sa gustong alamin. Ayaw na sana niyang makialam pa pero mukhang kailangan. Kailangan din na may kumontrol kay Sofia. Dahil kung hindi, baka may mas malalang mangyayari pa. Kilala na niyang ugali ng babae. Muli niyang sinulyapan ang babae sa entrance. Likod na lamang nitong nakita niya. Bumuga siya ng hangin. Mukhang hindi na lamang siya ang nakakapansin ng pagbabago na yon ni Mrs. Argente. No, hindi naman talaga to nagbago. Ganon din naman ito kahit noon. Marunong lamang magtago ng totoong pangyayari. Sila Mr. and Mrs. Argente. Alam niyang hindi lang dahil siya naririnig niya mula sa mga katulong, kundi dahil mismong nakita niyang pag-aaway ng mag-asawa. Narinig niyang lahat ngunit tikom ang kanyang bibig. Napabuga siya ng hangin. Hindi na yata may iwasan na may masaktan.